You crossed the divide, lost in our sin. You made us alive. How can we ever hold it inside? We can't hold on. We're gonna lift you higher, higher. Hearts burning bright like a fire, fire. Voices unite, make it louder, louder. Never stop singing. We're gonna lift you higher, higher. Hearts burning bright like a fire, fire. Voices unite, make it louder, louder. Never stop singing. Never stop singing. Every sing church, come on, sing with me. Every tribe, every tongue, every heart will sing. Every knee we will bow to the risen King. Lift him up, never stop singing. Every tribe, every tongue, every heart will sing. Every knee we will bow to the risen King. Lift him up, never stop singing. All glory to you, Lord Jesus. We say, Every tribe, every tongue, every heart will sing. Every knee we will bow to the risen King. Lift him up, never stop singing. We're gonna lift you higher, higher. Hearts burning bright like a fire, fire. Voices unite, make it louder, louder. Never stop singing. We're gonna lift you higher, higher. Hearts burning bright like a fire, fire. Voices unite, make it louder, louder. Never stop singing. this time mas malakas mo pa. We say, Higher, higher. Hearts burning bright like a fire, fire. Voices unite, make it louder, louder. Never stop singing. We're gonna lift you higher, higher. Hearts burning bright like a fire, fire. Voices unite, make it louder, louder. Never stop singing. Never stop singing. Never stop singing. Never stop singing. hallelujah. We declare, Lord, that nothing is impossible to you, Lord. There's nothing that you can do in our lives. And we know that we're going to see your moving mountains right now. We're going to see your healing. We're going to see your blessing flowing in our lives, Lord. And as we worship you, God, we thank you, Lord, because we know that you are faithful and you're keeping your promises every day in our lives, Lord. Thank you, God. We worship you. Worship the Lord. There is nothing that my God can do. I've seen him move the mountains, he's got nothing left to do. So when I see a giant up ahead, I will keep relying on this truth and not forget. There is nothing that my God can do. I've seen him move the mountains, he's got nothing left to do. So when I see a giant up ahead, I will keep relying on this truth and not forget. God didn't lead us this far to leave us where we are. Even here, even now, He finished what He started. He designed it before.
faithful to the end. Hallelujah. There is nothing that my God can do. He conquered sin and death, now he's got nothing left to prove. So if I need reminding here again, your resurrection power gives me faith for what comes next. God can lead us this far, to leave us where we are, even here in the now. He'll finish what he started, give us started before. He'll do it again, even here in the now. He's faithful, God. He'll lead us this far, to leave us where we are, even here in the now. He'll finish what he started, he'll start it before. He'll do it again, even here in the now. He's faithful to the end. He's faithful to the end. Right here, right now. Let your voice be heard, church. We say, Let this place become your holy ground. As the praises rise, oh Lord, come down. So until we see it, I will keep on singing. right here, right now. Right here, right now. Let this place become your holy ground. As the praises rise, oh Lord, come down. So until we see it, I will keep on singing. Right here, right now. Let this place become your holy ground. As the praises rise, oh Lord, come down. So until we see it, I will keep on singing. So
ito, na Lord, corporately, we are worshiping you, Lord God, in spirit and in truth. Lord, Holy Spirit, thank you for your presence, Lord, sa umagang ito. Amen. Na Lord, ang presensya mo, Panginoon, ay bumabasag ng kahit anumang Panginoon na kabigatan sa puso, Panginoon, ng inyong mga anak, Lord. Maraming salamat po because your presence brings healing to your people, O Lord God. At Lord, sa umagang ito, sa aming pakikinig ng inyong salita, patuloy niyo po kaming babaguhin. There will be a renewal of mind, O Lord God, as we listen to your word. Lord, gamitin niyo po ang aming pastor bilang daluyan ng inyong salita, ng inyong pagpapala, ng inyong kagalingan, ng inyong kapangyarihan, Panginoon. Lord, Holy Spirit, be our teacher and guide this morning, O Lord God. Lord, itataas namin walang ibang pangalan kundi ang pangalan na lamang ng aming Panginoong Jesus. At ang lahat ng anak ng Panginoong Jesus ay magsasabi ng Amen! Hallelujah! Palagpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Pwede na po tayo makaupo and welcome to our Sunday worship. Ganun din po sa mga nanonood online. Good morning po sa atin. Amen. God is good. Thank you, Cedric. Kaya palapakan natin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, lalo pa pang pagpapalaan. Ay, tumayo na po ang ating kapatid. Tayo tatayo ulit. Amen. Palakpakan natin ang worship team. God bless you, worship team. Thank you po sa inyong patuloy na paglilingkod sa Lord. Amen. Let's declare who we are in Christ. This is who we are in Christ. 1, 2, 3. I am blessed, prosperous, redeemed, forgiven, healthy, whole, talented, creative, confident, secure, disciplined, focused, prepared, qualified, motivated, valuable, free, determined, equipped, empowered, anointed, accepted, and approved. I am a child of the Most High God. I will become what He created me to be in Jesus' name. And all of us will say, Amen. And all of us will say, Amen. You may be seated po. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Yun po tayo sa Panginoon. And our part is to enjoy it. So, i-enjoy po natin sa pamamagitan ng pag-aalam pa po natin, sino ba ako kay Kristo mula sa salita ng Diyos. Amen? So, alam ko po, lalo natin nakikilala ang Panginoong Jesus kung sino siya sa ating buhay. Yung po ang reason niya ako tayo nagtitipon. Ano sabi niya sa sulat ni Pedro, sa mga mananampalataya, but grow in grace and in the knowledge of our Savior and Lord Jesus Christ. Yun po ang part, kaya ako ang Panginoon ay iniwan po ang church kasama ng Holy Spirit, kasama ng church ang Holy Spirit, at sa church po, ang purpose natin is to grow in the grace of the Lord Jesus Christ and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At yung purpose natin, kaya po every Sunday, we seek and we find who we are in Christ and what His grace can do to us and what the Lord Jesus can do to our lives. Yun po yung ating reason. So, nasa Gospel of John pa rin po tayo. So, nag-enjoy rito sa Gospel of John. Tapos natin chapter 11. No? Chapter 11 po yung last week natin pinag-usapan. We talk about I am the resurrection, sabi po ni Lord Jesus Christ. At yung story po nun ay yung buhay po ni Lazarus. Ibig sabihin nga pala ng pangalang Lazarus ay the Lord helps. Yahweh helps. God, Elohim, no? Eleazar. Ano sa word na Eleazar or Lazarus. So nakita natin last week paano tumulong ang ating Panginoon doon sa pamilya ng taga-Bethany na ang pangalan ay Martha, Mary, and Lazarus. I think po ang panganay doon ay si Martha kasi dominate niya po si Mary at si Lazarus. Palagay ko rin kasi hindi naman sinabi na ang bunso ay si Lazarus o si Mary. So pwede natin isipin po doon. Pero sila pong tatlo ay tinawag ni Lord Jesus Christ na friends niya. Amen. Tayo din po yung mga kaibigan din ng Panginoong Jesus. Ang maganda lang sa New Covenant, hindi lang tayo kaibigan ng Panginoong Jesus.
Siya po'y panganay nating kapatid, sabi po ng Biblia. The first fruit ng atin po lahat ng buhay natin. At ang tatay ng Panginoong Jesus ay tatay din po natin. Ang pangalan niya is Abba Father. No? Kaya ang sinabi niya kay Mary, nung pagkabuhay ng Panginoong Jesus, sabi niya kay Mary, sabihin mo sa mga disipulo ko, sa mga followers ko, lalo na kay Pedro, no? Sabihin mo sa kanya na buhay na ako. Nung lalapit po si Mary, sabi niya gano'n, no? Para hawakan ng Panginoong Jesus sa kamay or sa paa, sabi ni Lord Jesus Christ, huwag muna akong hawakan. Aakyat muna ako sa ama ko at sa ama ninyo. Ang laki pong pagbabago nung namatay po sa krus ang Panginoong Jesus. Isa ho yun sa mga biyaya na meron tayo. Kaya nai-enjoy po natin itong mga bagay na ito na nasa likod ko kasi mga anak tayo ng Diyos. Mga anak ng Diyos po nakaka-enjoy niyan. Kasi tayo po blessed children of God, prosperous children of God, redeemed, forgiven, and so on and so forth. Kaya sabi po sa baba, I am a child of the Most High God. Amen? So, friend tayo ni Lord Jesus Christ, BFF tayo ni Lord Jesus Christ, pero ito po sa lahat, tayo po'y kapatid ng Panginoon Jesus. Amen? So, tayo po ay magpapatuloy sa pag-uusap. Natapos natin chapter 11. Papasok po tayo sa chapter 12 na ating pag-uusap tungkol sa Gospel of John. Ano pong keyword ng Gospel of John, Carla? Ano po ulit? Si Carla lang ang tinanong ko. Ano pong keyword? Believe. So, hanapin na naman natin sa chapter 12, yung believe ng chapter 12, verse 1 to 11, si Lord Jesus Christ and His friends. Number 2, the Lord Jesus Christ and the Passover pilgrims. Dahil pagpasok po ng chapter 12, doon na po magsisimula ang pista na naman, ang panibagong pista. Pista ng Passover. Ano po ba meron sa pista ng Passover? Inaalala po nila yung nangyari pong milagro sa buhay po ng Israelita bago ho napalaya yung pong Israel dun sa Egypt. Nag-Passover po dun sa buong lugar ng Ehipto except po dun sa mga nation of Israel sa Goshen. Pinas-overan lang po sila, nilagpasan sila. Dahil may dugo pong nakalagay sa poste ng kanilang bahay, ng kanilang pinto. Amen. Tulad din po ng ginawa, tinapos ng Panginoong Jesus. Kaya nga po, sa chapter Gospel, pasok na pasok po yung nangyari ng libo-libong taon na nakalipas sa time po nila Moses. Ang sinasabi ng Panginoon, ano lang yan, hindi yan yung totoong magdadala ng kaligtasan sa buong mundo. Yan ay nangyayari sa inyo, pero yan ay picture lang ng reality. At ang reality po ay nangyayari sa araw ng Passover. Dahil pagpasok ko natin ng chapter 12, doon na po yung pagpasok ng Lenten season. Lenten week, chapter 12, Lenten week na ho, hanggang diretso na hanggang matapos ang Gospel of John. Amen po. Yun po yung nagsimula yung Palm Sunday. Yun po simula ng di po ba, Lenten, Palm Sunday, at saka yung Resurrection Sunday, another Sunday is Resurrection Sunday. So yun po pag-uusapan natin. Meron po sa chapter 12, verse 12 hanggang 19, may kinausap siya yung mga pilgrims, mga taong makikipista sa Jerusalem. Pangatlo po, yung Gentile visitors, chapter 12, 20 to 36. And lastly, the Lord Jesus and the unbelieving Jews. Ito naman po, yung mga laging kontra. Yung lagi hong kumokontra sa atin pong Panginoong Jesus. Lagi may kontra sa Lord eh. Pero, ang Panginoong Jesus po ay hindi po siya papayag. Amen po. Na hindi niya madala ang mabuting balita. So ngayon po, pag-uusapan natin ay from chapter 12, verse 1 to 11. The Lord Jesus and His friends. Dito lang po, kulang na po ang oras. Sino po itong friends niya na sinasabi niya? Balikan natin chapter 11, doon po yung binanggit niya, kaibigan daw ni Lord Jesus Christ, si Mary, si Martha, si Mary, at si Lazarus. Chapter 11, alam na natin istorya, dahil sinusubaybayan niyo po yung ating lessons, na si Lazarus po namatay. Binuhay ng Panginoong Jesus. At dahil po sa bagay na yon, marami pong manampalataya at naniwala sa Panginoon at marami argumento. Pagpasok ng chapter 12, sa pangyayaring yon, ay dahil victory po yun eh. Para sa pamilya ni Mary, ni Martha, ni Mary at ni Lazarus, sila ho'y nagdesisyon na inaanyayahan muli ang Panginoong Jesus.
bilang sa isang pagtitipon, isang kainan at gathering. At doon po nangyari ang istorya natin from chapter 12 verse 1 to 11. So ito pong friends, si Lord Jesus Christ na ito, meron pong tatlong W na nire-represent po sila. Tatlong W, itong tatlong binanggit ko niya sa inyo, si Martha, si Mary, si Lazarus, meron po nakaduktong sa kanila laging one word na magsisimula sa W. Tingnan po natin. Si Martha, she represents work. Sabi natin work. Tuwing makita mo natin si Martha sa Biblia, lagi po siyang nandun sa kusina. Lagi siyang busy. Hindi po masamang maging busy. Amen po. Pero nasabihan po siya ni Lord Jesus sa mga nakaraan, dahil sa sobrang pagod niya na, nagre-reklamo po siya, hindi pa siya magreklamo sa Panginoon. Sasabihin lang sa iyo ng Panginoon na kung ano yung tatama niya lang yung time na yun. Pero gusto mo ni Lord yung ginagawa ni Martha. Naniniwala po ba kayo? Kapag kayo nag-work kay Lord, gusto ni Lord yun? So, Martha represents work as she served the dinner she had prepared for the Lord. Ginagawa niya naman po yung work na ito para kay Lord. Tulad ho ninyo, nandito tayo lahat, nag-work tayo. Mga Martha ho kayo ngayon. Can we say amen to that? Mary represent worship. Sabi natin worship. Tuwing makita ho natin si Mary, lagi ho siyang nag-worship kay Lord. In her weeping, nag-worship po siya. Sa chapter 11 po, yung worship na naging weeping eh. Umiiyak po siya. And thirdly, Lazarus represents witness. So tatlo po yan. Work, worship, witness. At i-categorize po natin lahat to sa isa pong word din. Lahat po ito ay worship. Sabi natin worship. So ito mga friends, Lord Jesus Christ na ito ay nag-worship kay Lord dahil sa kanyang ginagawa. Amen. Pag mga lahat ng bagay po ginagawa na sa Panginoon, worship din po yun. Si Lazarus naging witness dahil po yung buhay niya, siya ay namatay, binuhay ng Panginoon, walang makaka-deny doon sa ginawang maganda ng Panginoon sa buhay niya. Amen po. So simulan mo natin, open your Bible from in John chapter 12 verse 1 and 2, and i-correlate po natin to sa kwento ni Matthew at ni Mark. Matthew, Mark, and John, correlation po natin. Ibig sabihin, babasahin din po natin. Yung pagdudugtong-tumingin natin para mas makita ho natin. Lord, we pray na lahat po ng verses na pag-uusapan namin, both here on site at makarating sa online viewers namin, we pray na ito ay kikilos na magandang bagay. So we allow the Holy Spirit to open our hearts and minds to talk to us personally and individually and corporately. We allow the Holy Spirit to use the word today and glorify the Lord Jesus Christ in our lives. In the Lord Jesus' name, and all of us will say, Amen. 6 days before the Passover, so papasok na mo sila. Jesus went to Bethany where Lazarus was whom He has raised from the dead. So sa Lord Jesus Christ po, bumalik po siya doon sa Bethany. At minento uli ni John the Beloved, yung 11. Yung lugar ng Bethany, doon po nakatira, sino po? Sila, Martha, Mary, and Lazarus. Kaya sinabi niya, si Lazarus na ito, yung binuhay ng Panginoon muli. Verse 2, so they gave a supper for him there. Martha was? Kita naman po natin. Kaya sabi ko sa inyo, when we see si Martha sa Biblia, this Martha na pinag-usapan natin, siya yung lagi may ginagawa para sa Panginoon. So rito gusto maglingkod sa Panginoon. Amen. And Lazarus was the one who of those who reclining at the table with him. Yun po. So nakita na natin, nabanggit na si Martha at si Lazarus. Si Lazarus po, syempre siya po ay kalalakihan, no? Siya yung nakaupo para dun sa table nila at binibigyan po ng service kasama ang Panginoong Jesus. So ito po yung fellowship. At ito yung binigay nila na pagbibigay pugay po sa ating Panginoong Jesus. Amen. But punta ko tayo, open your Bible sa Matthew 26 verse 6. Nabanggit din po yung storya niyan. So when
Jesus was back in Bethany, ito naman po sabi ni Matthew, at the home of Simon the leper. Kita niyo po sa verse, sa Gospel of John, hindi ko nabanggit kung kaninong bahay. Eh, mas maganda po, pagdikitin natin yung kwento po ni John at kwento po ni Matthew, mas nakita po natin, hindi pala bahay ni Martha, Mary, or Lazarus yung kanila pong pinagtipunan. May nag-invite din pong isang tao. Ang pangalan niya ay Simon. At si Simon po ay dating may sakit sa balat. Bakit ko nasabing dating may sakit sa balat? Kasi po siya pa ay leper. Si Simon the leper, siya ho'y taga-Bethany rin. So, neighbor sila ni Martha, Mary, and Lazarus. So, si Simon po, isa sa mga gumaling sa ministeryo at pagbibigay po ng miracle ng Panginoong Hesus. So, nakita niya na, may ginawa ang Panginoong Hesus kay Martha, nag-usap po sila, bakit hindi natin imbitahin ng Panginoong Hesus ulit? Magtuwang tayo na maging host. So, yung family ni Martha, Mary at Lazarus, at si Simon, sabi niya, sa bahay ko nagagawin yung yung lugar kung saan tayo makain. Pero mag-chicken tayo. Di ba ganun mo tayo mga mananampalataya? Mag-chicken tayo, tayo. So, yan pa, nag-gather sila. Verse, yun po yung sa Matthew. Ito lang po ang sabi ni Mark. Si Matthew, si Mark, binanggit nila si Simon. While he was in Bethany, Mark chapter 14, verse 3, Amplified Version, while the Lord Jesus was in Bethany as a what? Guest at the home of Simon the leper, and reclining at the table, a woman came with an alabaster vial of very costly and precious perfume, of pure nard, and she broke the vial, yung pong anong ganon, and poured the perfume over his head. Hindi pa ho tayo pumapasok sa kwento ni John at ni Matthew. Si Marco kasi mabilis magkwento. Kaya napakaiksi po ng Gospel of Mark, 16 chapters lang. Kasi si Mark po ay paspas na kwento. Siguro matanda nang si Peter nung sinasabi kay Mark na natin pa, abahin pa, kwento ko na lang sa iyo mga detalye. So ang tulin po, kaya suddenly, pag nagbabasa ko kayo ng Gospel of Mark, nandun yung suddenly, kasi mabilis po yung takbo ng kwento pag po sa Gospel of Mark. Kaya si Mark po, ang tuloy niya ho dito magkwento. Ba't niya po binabanggit si Luke, Pastor Rupert? Hindi ko alam kung nakaligtaan ko lang. Pero meron siya ikinetong ibang babae na lumapit sa Panginoon, worship siya, na rin po, sa paanan din ng Panginoong Hesus. Pero hindi po yun si Mary na kapatid ni Martha at ni Lazarus. Iba pong Mary yun. Kasi yung Mary binabanggit sa Gospel of Luke ay yung Mary po na meron daw 7 na demonyo na napalaya siya. So hindi po yun. Maybe it's Mary Magdalene. Yung pinag-uusapan natin Mary dito na hindi yung nabanggit pa ni Mark ay si Mary Bethany. Iba po yan. Mary Magdalene, hindi po apelido ni Mary Magdalene. Yun po yung lugar siya nakatira. No? Kaya si Mary pwede na tawagin na Mary from Bethany. Kaya marami pong Mary. Amen po. Si Mary na Mother of Jesus, Mary Nazareth. Kasi Lord Jesus Christ po, Jesus of Nazareth. Hindi apelido ni Lord Jesus Christ ang Nazareth. Amen? Nazareno. Yun po yung lugar kung saan sila nakatira. Ang apelido po ni Lord Jesus Christ, gusto niyo malaman? Jesus Bar Jose. Kasi siya po ay adopted son ni Joseph. Bar Jose. Ibig sabihin ng Bar, son of Joseph. Ayun po yun. Kaya meron pong Simon Bar Jonah. Or Bar Abbas. Sino si Barabas? Ibig sabihin ng Barabas, son of the father. Barabas. Ayun po yun. So, dagdag-kaalaman lang po. So, tuloy po natin. Balik tayo sa Matthew 26. Okay lang po ba lulundag-lundag tayo? John, Matthew, Mark, Matthew. So, nabanggit ko kagad sa Matthew 14:3 na sa lugar ni Simon the leper, nandun po sila, habang sila ho ay mga nagkikwentuhan na naka-recline sa table, sila ho ay medyo nakahilig na ganon. Kasi po, ang table nila, hindi po yung table natin na pang-western dito, o papag, ng mataas. Sila po, ang table nila ay sa lapag lang po, kaya sila yung naka-squat. Merong mga unang dito, sila yung nakaganon. Ito yung mga typical po na napapanood natin ng mga sa Eastern.
Kaya nung si Lord Jesus Christ po, nung si John the Beloved, nagdago lang ito, nung kinintatan siya ni Pedro, sabi niya, tanong mo nga siya, si Pedro katabi ni Lord Jesus Christ yung time ng Last Supper. Ay, si John po sabi ni Peter. Sabi niya, Peter, sabi doon, si John daw po nakahilig doon sa bosom ni Lord Jesus Christ kasi sila yung mga nakagano'n. Close na close sila lahat ng nakapassover. So ito rin po yun, kaya sila ay nakahilig na gano'n doon sa lugar na yun. May dumating daw isang babae. Binanggit din po yan ni Matthew sa 26 verse 7. A woman came to him with an alabaster box of very expensive perfume. Sabi natin expensive. And she poured it on Jesus' head as he reclined at the table. So nabanggit ni Matthew, nabanggit ni Mark, nabanggit ni Matthew. Tingnan nun natin yung pagkakabanggit ni John. Amen. Hindi ko sasabing mali yung pagkakabanggit ni Matthew, mali yung pagkakabanggit ni Mark, mali yung pagkakabanggit ni John. O kulang. Hindi po. Ito po ay nagko-correlate, nagbibigay po ng mas maganda ho natin maintindihan yung pangyayari. Tatlong witness ang sabi, ito yung nangyari. Iba lang po ang natitigan ni John, iba lang po yung natitigan ni Matthew at ni Mark, mukhang pareho sila, kasi binuhos daw po yung mamahaling pabangong yon sa ulo po ng Panginoong Jesus. Dahil si John po, ito na mapagkakasabi. Then, Mary, dito po, si Matthew, si Mark at si Matthew, hindi na binanggit kung sino itong woman na ito sa verse na ito. Pero si John the Beloved, kasi kaibigan din ni John the Beloved, si Martha, si Mary, at si Lazarus, binanggit ho nila. Yung pala babae na binabanggit ni Mark at ni Matthew ay si Mary. Then Mary took a pound of very expensive perfume of pure nard, and she poured it on Jesus' feet. So si John po, ang kanya napansin lang, yung pong mamahaling pabangong yun ay nilagay po sa paa ng Panginoong Jesus. Pero, nabanggit ni Mark at ni Matthew, nagsimula po pala si Mary sa ulo. Inanoint niya po ang Panginoong Jesus. So hanggang, because hindi ko alam kung saan nagpunta si John, siguro meron siya kinuha pagbalik niya sa paa na ho. So pwede ka na, maganda po, may tatlong nagkwento, at nakita natin yung kabuuan po ng anointing na ginawa ni Mary. And take note, hindi po basta-basta pabango ang kanyang binuhos po o expensive perfume. Tatlo sila na nagsabing mamahalin po talaga yung perfume. And the house, ito ang maganda pa, and the house was filled with the fragrance of the perfume. Amen. Yung daw pong buong lugar na yun ay umamoy po yung pabangong yun. Kaya makita ho natin, pag lagi ho natin nakita si Mary po ay nasa kanyang attitude ng worship. Amen? So maring nakatulong na siya kay Martha sa paghahanda ng pagkain, pero nagdesisyon po si Mary na etong gagawin ko. Dahil imbitahan natin Panginoong Jesus, i-worship ko siya. At sa pag-worship ko sa Kanya, hindi basta-basta worship ito. Can we say amen? Amen. Basta-basta po ba worship yung gagawin? Pwede niya, worship siya. Kala namin. Kaya tayo po, pag nag-worship po, pinaghahandaan po natin. As a worship place po natin, kung sasabihin na iba na, Garbo naman, bakit kayo mamula ng mga ganyan? Kasi po, unang-una, si Lord pong wina-worship natin. Tayo nga ho, sumasakit ang tenga natin pag hindi maganda po yung trompa. Alam po yung trompa? Hindi po ba? Sino makakapakinig? At message po yung dala natin. Kaya maganda po, ma-broadcast natin, mahatid po sa atin yung magandang message. That's why we use also affordable and expensive equipments. Can you say amen to that? Ayoko nyo kayong mainitan. Amen? Kasi hindi kayo sanay. Sa langit po malamig. Amen po? Sabi, church nyo, malamig. Maganda ko na yung malamig para mas maintindihan po yung message. Yung tagapawis mo, tapos ang tagal ko mag-preach, 3 oras. Nasubukan lang namin yan. 3 oras na. Di po ba? Nag-swimming pa naman kami. Hindi mata namin, tulog na po kami lahat. Pati sa swimming, nag-preach po. Di po ba? Mas maganda po, relax tayo. Kung natutulog ka man,
natutulog ka man sa ating mga worship service, amen, baka dito ka na nakakatulog, hayaan niyo po. Amen. Meron po pang patulog ang aking pong bibig. Asan po? Pagsasalita. Segue lang po yan. So makita ko natin din si Mary, hindi ko basta-basta ang kanyang worship. Tulad ho kayo. Hindi kayo basta-basta na mag-worship sa Panginoon. Naalala ko lang tuloy ngayon, si David. Remember David po? Meron siyang gustong isang lugar na gusto niya i-worship si Lord doon. Kaya ginawa niya, pinuntahan niya po yung may-ari. May-ari po siya. Ang sabi po ni David, pwede bang bilhin ko na lang yung lugar mo na yan? Sabi nga, ay sabi ko nung kanyang kinakausap na may-ari po ng lugar. Sabi niya, parang hindi naman tayo close. Sabi niya gano'n. Sige na, kukunin mo na yung kung anong gusto mo. Sabi gano'n, bakit? Hari ka. Sabi sa kanyang gano'n. Ano yung sagot po ni King David? Sabi niya, I don't want to worship the Lord without cost me, tama ba English ko? Nothing. Hindi ako basta-basta mag-worship the Lord na wala talaga akong ginagawa para sa Kanya. Gusto niya expensive ang worship niya. Can we say amen to that? At talagang pinaghandaan po. Si Mary, pinaghandaan niya po ang worship niya. Tulad ng ginagawa rin ni Martha na paghahanda sa kanyang pagluluto. Amen? Hindi ko nasabing hindi worship yung pagluluto ni Mary o ni Martha. Worship din po yun. Kaya si Martha po, pag darating ang Panginoong Jesus, hinahanda niya po lahat ng bagay. Amen. Kaya mga kapatid, alam ko, ganun din po ang mga kasama ko nandito ngayon. Can we say amen to that? Hallelujah. So, pag naglilingkod ka, lagi ko sasabi sa mga musicians natin, amen? Pag naglilingkod tayo, bigay natin yung the best natin. Hindi yung pwede na yan. Amen? Amen po. At nagsisimula pang worship, hindi po sa time na nandito. Sa buong linggo po natin, from Monday to Saturday. Can we say amen? At nakita mo natin yan sa attitude ni Mary. Maganda po sa nag-worship, no? Nag-worship sa Panginoon, umaalimuyak po yung amoy na yung sa buong paligid. Nakita niyo po ba? And the house was filled with the fragrance of the perfume. Amen. Kaya kayo, pag nagpatayo kayo ng worship song sa bahay ninyo, may iba pong nangyayaring atmosphere. Huwag na sabing aura kasi po pang pang New Age yun atmosphere ng worship at presence ng Panginoon sa lugar natin. At makakarating po yan sa mga kabilang lugar, makapit bahay natin. Maamoy din po nila yung worship niyo. Can we say amen to that? Pag napadani ako kayo sa nagluluto ng barbecue dyan sa sa Cocos, di po ba? Paglagpas nyo ron, ang pabango mo pabango mo, cologne paglagpas mo dun barbecue cologne Kasi yung nag-worship po, may amoy talaga yun. Di ba nag-worship kayo? It's like a sweet smelling savor. Kaya ang amoy niyo po yung mababang mo, like sweet honesty. Napagano po yun. Amen? Meron ba nakakaalam ng sweet honesty tsaka Lord Wally? Amen? So praise the Lord, balik mo tayo kay Matthew. Can you say amen uli po? So tinigtutugtong natin, John, Mark, and Matthew sa isang kwento. Balik tayo sa testimony at witness ni Matthew. Matthew 26 verse 8. 26 pa rin po tayo ng Matthew. But when the disciples saw it, ayan na po. Yung nag-worship po minsan, amen, lagi po merong tumutulig sa doon sa nag-worship. At meron pong masasabi. Alam niyo po, pag kayo nag-worship, at kayo'y conscious sa mga masasabi na sa paligid ninyo, madi-distract lang po kayo. Si Mary po hindi nagpa-distract kasi meron po dito na talagang kahit maganda ang ginagawa mo para sa Panginoon, meron silang masasabi. At makita mo natin dito, mga kasama pa ho ng Panginoong Jesus, disciples. Sabi rito, but when the disciples saw it, they were indignant. At nagalit pa, galit. Angry, saying, why all these ways of money? Bakit po? Kasi mahal. Mahal po yung worship na ginagawa ni Mary, mamahaling, mamahaling pa ba mo? For this perfume might have been sold at a high price and the money be given to the poor. Oh, okay din po, di po ba? Ano naman yan? Sana, binenta na lang yan, marami pang matutulungan na mahirap. Pero puntos, pero yung time na yon, hindi po yung puntos na
gustong gawin ang pagawa ng Panginoong Jesus. May kausap po ba ako? Maganda po, may kausap po ako. Maganda po kung tayo ay nag-worship sa Lord at yun po yung gusto ng Panginoon, yung worship na yun, yun po ang gawin natin. Even it costs us everything. No? Gagawin daw, I'll obey, I'll worship you, Panginoon. Balik tayo sa Gospel of John. Nakaka-follow po tayo. Verse 4 ng Gospel of John. But Judas Iscariot, kaya naman pala eh. Yung disciples dito na binanggit ni Matthew, hindi na siya nagbanggit ng pangalan. Si John the Beloved po, brutal talaga, straight siya, kung sino yun. Itong disciples na ito, nire-represent pala, so meron pong oposisyon, ang pangalan pala ay Judas. May Judas doon sa loob. Tingnan nyo po, pati may pangalan Judas. Maganda pa ibig sabihin ng Judah eh. Ibig sabihin po ng Judas, worship, praise. Pero dahil po sa pangalan niya, hindi lang binigay na Judah, walang pangalan. Judas Iscariot, the Iscariot. Judas Iscariot, one of his disciples. So si John the Beloved po, alam niya, hindi lahat yan consensus ng disciples. Meron lang isa dyan na very vocal, na mukhang naging corporately, yun ang kanilang desisyon. Marami yung nasisway kagad kasi. Kaya take note po sa mga nagbubulong. Pag-worship po, ito, gawin natin first, application na. Pag kayo nag-worship sa Panginoon, at meron pong nagbubulong, yung nagbubulong na yun, mukhang malakas yung boses niya, at na-apekto yung iba, alam mo, gusto ng Panginoon, tuloy mo. Can you say amen to that? Huwag mong isipin at sabihin kung ano yung ginagawa, at gustong gawin, at gustong i-manipulate nitong si Judas Iscariot. Manipulator po si Judas Iscariote. Amen. Kaya sinabi dito ni John the Beloved, the one who was going to betray him, kasi hindi pa ho niya halikan sa pisngi, hindi niya pa ipagkakano ng Panginoong Jesus, said, why was this perfume not sold for 300 denarii? No, binanggit niya po yun, 300 denarii and the money given to the poor. Yung palang binabanggit po ni Matthew ay si Judas. Hindi lang na binanggit na ng todo ni Matthew kasi napaka-modest po ni Matthew siguro. Binabanggit niya, tapos na naman yung istorya niya. Pero si John po gusto niyang bigyan ng diin ito. Amen. So, si John the Beloved kasi gusto niya i-point dito, bakit pa sinabi ito ni Judas? Na yung ginagawang worship ni Mary na binanggit ito na expensive, corporately sinabi ni Matthew at ni John na mahal po talaga yung worship na ginagawa niya, bakit yun bumulala sa bibig po ng disciples as binanggit sa John na si Judas Iscariote. Sabi ho, tuloy natin ng verse 6. Bakit niya sinabi ito? Ang tanong, bakit niya sinabi na itong perfume na ito ay pwedeng ibenta ng 300 denarii and the money given to the poor? Bakit po? Now he said this, sinabi na rin po ni John the Beloved. He said this not because he cared about the poor. Hindi niya sinabi yun para talagang yung mabebenta niya ibibigay sa mga mahihirap. For he had never cared about them. So kilala ho ni John the Beloved, ito pong si Judas Iscariot. Hindi naman niya talaga concern niya mga yan. But, ito sabi, reason, but because he was a thief. Siya ho talaga ay scammer in the first place. And since he had the money box, siya pong treasurer. Serving as treasurer for the 12 disciples. Sino nagbutuhan po siya? Sino treasurer natin? Sabi na manipulator po siya eh. Sabi niya, boto mo ka. Naka-majority siya, sila, si Judas Iscariot. No? He used to filter what was put into it. Nangungupit po siya doon. Amen. So, mangungupit po siya. Sa simula pa lang, hindi po siya traidor. Simula pa lang, iba po ang purpose ni Judas, bakit po siya sumama sa 12. Pero in spite of that, mga kapatid, nakita niyo po, in spite of that, ang Panginoong Jesus, tinawag pa rin po siya na disciple niya. Kasi kaya pong, kung mag-decision po si Judas na manampalataya at gawin talagang teacher niya, ang Panginoong Jesus, bilang disciple niya, malaki yung magbabago sa buhay niya. Kaya, given na ho ito, na nature na ho ni Judas, itong bagay na ito.
Hindi yung purpose ng Panginoon at pagkakanan. Siya ho yung napasama doon sa kwento ng pagkamatay ng Panginoong Jesus. Hanggang huli po, itong si Judas po ay binigyan ng pagkakataon na magbalik po at kilalanin ng Panginoong Jesus. Hindi siya nag-repent, nag-remorse lang siya. Kaya siya ho'y nagbigti. Hindi po sagot ang pagbibigti, no, para kayo humingi ng patawarin kayo ng sino man, wala lang ng Panginoon. But puntahan naman natin si Mark, baka meron po siyang masasabi. Mark 14 verse 4 and 5. Sabi rito, but there was some who were indignant, remarking to one another. So nag-uusap-usap po sila. Why has this perfume been wasted? So nakita na natin yung buong picture ng mga opposition na ito. Nagkikuusap habang si Mary po ay nag-worship kay Lord. Binuksan niya na yung pabango. Alam niyo na, yung amoy pa lang nun, mamahalin to. Hindi ito mabibili kung saan-saan. So nung nakita nila yung box na yon, nagsimula na silang mag-usap-usap. Nakuha niyo po ako. At doon na nga po, at ang pinaka-vocal dito, no, ay si Judas. Why has this perfume been wasted? Verse 5. For this perfume might have been sold for more than, amen, higit pa daw sa 300 denarii, a laborer's wages for almost a year. Annual income po ito ng isang laborer. Magkano po bang minimum na 586 pa lang, 645. Sabi nila, kung sa panahon natin, no? Times 365, masama, ganun po yan. So isang taon po yan annual. Yung i-offer ni Mary na worship sa Panginoon, hindi ho basta-basta. Ito ho ay sweldo sa isang taon ng isang laborer. And the money, sabi nila, talagang mahal po. And the money given to the poor. And they scolded her. Hindi ho si Lord Jesus Christ ang sinabihan nila, si Mary. No? Ano ba yung ginagawa mo? Sana binenta na lang yan, and so forth. Pero alam po natin na ang purpose ni Judas at na inganyo niya po yung mga nasa paligid ng mga disciples na 3 taon kalahati na hong magkakasama. Remember po, malapit na hong mapako ang Panginoong Jesus. Passover na eh. Amen? Kaya 3 taon kalahati na magkakasama sila. At si Judas po isa sa mga influencer ng mga bagay nito. Pero ito ang maganda sa kwento ni Mark. Si Lord Jesus Christ na ang kinento niya. But the Lord Jesus, aware. Sa mga nag-worship, aware si Lord sa iyong ginagawa. Can we say amen to that? Aware siya sa iyong service kay Lord. Aware siya sa iyong witness. Remember, si Martha work, Mary worship, si Lazarus witness. Aware na aware si Lord sa iyo. Lalo na pag nag-worship ka. And take note, can you say amen to that? Aware na aware din si Lord do sa mga nag-a-against sa worship mo sa Kanya. But Jesus, aware of the malice of this remark, said to them, why are you bothering the woman? Why are you bothering the woman? Ba't mo siya ni-istorbo? Amen? Alam niyo po, enjoy ni Lord ang worship natin. Ayaw ni Lord na pag ikaw nag-worship, may umi-istorbo sa'yo. Eh, si Satanas naman po, mahilig mga istorbo. Pag nag-desisyon ka na mag-worship kay Lord, diyan na po darating lahat. Ang pampepeste niya. Tama po ba ako? Kayo lang po ba? Ako rin. Mag-worship ka na. Punta ka Sunday sa worship service. Doon masisira yung gano'n. Di po ba na kailangan pagawa? Na? Parking. Yung bupos. Will na will ka mag-worship kay Lord, wala kang dadaanan kasi may double parking. Lord man nakagawa. Mga ganun po. Experience ko kanina yan. Amen. Pero sabi ko, Lord, I'm too blessed to be stressed. I will worship you. Can we say amen to that? Minsan po, di po ba? Yung alis ka ng linggo, dyan darating yung mga Shopee. Di po ba? Dyan darating yung mga kaibigan mo, no, na ganito. Pag ganun po, tuwing Sunday, may nakikinig po sa akin, tuwing Sunday, pupunta yung kaibigan mo. Pupunta ka ng church, pupunta yung kaibigan mo.
para kausapin ka. Sa next Sunday po, imbitahin mo na gusto sumama nun. Amen po? Amen ba, Shane? Amen. So, praise the Lord. Kaya sabi ni Lord, huwag mo siyang istorbohin. Alam niyo po, unang nag-advocate sa worship natin si Lord. Huwag niyo istorbohin yung mga nag-worship kay Lord. Amen? Bakit daw po? Ang worship daw po, yung nag-worship na ito, she has done a good thing to me. Si Lord po gusto, di ba gusto natin gumawa ng mabuti sa Panginoon? Amen po? Ako lang po ba kayo rin? Alam mo, pinaka-the best na nabanggit ni Lord Jesus Christ dito, pag nag-worship daw po tulad ni Mary, tayong lahat, maganda ro yung ginagawa natin. Kaya nasabihan niya si Martha, ano po yung worship? Kasama sa worship yung word. Amen po? Balikan natin isang storya. Ang nagre-reklamo naman, pag si Mary po nag-worship kay Lord or nakikinig ng Word of God, meron po lagi oposisyon. Eh nagkataon po, mahintang ulo ni Martha sa isang kwento, dahil napagod na po siya, nakita niya si Mary, nakaupo na rin siya, trabaho pa ng trabaho. Ang sabi po niya kay Lord Jesus Christ, si Lord Jesus Christ pa ang kanyang Lord, sabi mo naman niya kapatid kong yan, pwede mo tulungan ako din sa kusina. Nakita niya, tingnan niyo si Martha. Isa lang po nabanggit ni Lord Jesus Christ. Unang-una sabi, Lord, hindi mo na ako nagparito para although gusto ko yung niluluto mong pagkain. Pero hindi yan ang number one purpose ko kaya ka nandito. Halika dito ka maupo. Bakit? Sabi niya kay Martha, Mary choose the better part. Yung worship po is a good thing. We do worship. When we do worship, we do a good thing to our Lord Jesus Christ. Can we say amen to that? When we listen to the word of grace ng Panginoong Jesus, we choose the better part ng buhay natin. Dalawa po yan. Amen po? Ang sabi po nila, ang sabi niya kay Martha, balikan natin istorya, no? Sabi niya, yung pagluluto niyan, maganda yan, importante yan, pero mas importante ito. So ito naman sa sa part ng Matthew 26:11, for you always have the poor with you. No? Yung mga mahihirap andyan sa inyo lagi yan, but you will not always have me. Bakit ito nasabi ni Lord Jesus Christ itong bagay na ito? Hindi niyo ako laging kasama kasi ilang araw na lang po ang makakalipas, siya ho'y mamamatay na sa krus, ililibing, no? Ng 3 araw at malapit na umakyat sa langit. Nasabi niya, you will not always have me. Verse 12, when she poured, sabi niya ni Lord Jesus Christ to, so pinaliwanag ko sa kanila yung worship ni Mary. When she poured this perfume on my body, she did it to prepare me for burial. Amen. Nung ginawa niya ito, itong worship na ito, worship po ito, di ba? Sino yung worship ni Mary? Si Lord Jesus Christ. So, sinabi na ni Matthew, body, kasi po nagsimula sa ulo, yung pagbubuhos niya ng perfume. EDP pa. ED perfume pa. Perfume po ito eh. No oil yan eh. Talaga po mula sa ulo, biglang bumaba sa kanyang katawan. Sabi niya, alam niyo ang reason nito? Ang purpose nito? Yung aking gagawin na sa krus ng Kalbaryo na pagbibigay sa inyo ng kaligtasan. Dapat pong worship. Are you with me mga kapatid? Ang worship po ay lagi natin itong ikino-correlate o sinasama sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo nag-worship lang dahil ang galing ko kumanta, at di mo ina-acknowledge yung ginawa ng Panginoong Jesus, bakit ka naging magaling kumanta, kay Kuya George ka na lang pumunta, patay na talaga si Kuya George. No, kahit hindi magandang boss mo, pag kumakanta ka sa Panginoon, kasasabi mo, Lord, dahil ang buti-buti mo sa akin, namatay ka sa krus para sa akin, ang iyong tinapos na gawa sa akin ay ito. Amen. Alam niyo po, yun po yung tamang worship. Kaya binanggit ni Lord Jesus Christ, yung worship na ginagawa ni Mary niyan, nagawa mo yan kasi ina-acknowledge na meron akong tatapusing mabuting gawa para sa Kanya. Yung finished work, yun po yung biyaya ng Panginoong Jesus na binanggit sa kanila. Kaya mga kapatid, ang worship po dapat, at yung mga kinakanta nating worship song, amen, hindi po pakondem doon sa kumakanta. Hindi worship yon. Amen? Bakanta ka. Di ba? Maraming kantang ganun eh. Na imbis na yung mag-iiyak,
dapat ang kanta mo, salamat Panginoon. Ang buti-buti mo napatawad na ako. Amen? Eh, bakit hindi ka nga pala humingi pa ng tawad? Kailangan mong kapatawaran ng Panginoon. Meron pong ganun. Amen? Sa worship po, hindi ko napupunalito, makailangan ng ating worship song. Lagi yung patungo sa Panginoong Jesus at yung kanyang mabuting ginawa sa buhay natin. Even here, even now. Yun din pong makikita natin dito. Sa awit lang po yan. Pag nagbibigay ka, Lord, ginagawa ko to dahil ba sobra-sobra lang ako? Maganda po yan kung may sobra ka, magbibigay ka sa gawain ng Panginoon. Pero ginagawa mo ito, Lord, gusto ko kasi yung mabuting mong gawa. Yung tinapos mong gawin, marami pa akong makaparinig. Amen po. Yun po sinasabi rito ng Lord Jesus Christ. Verse 13, I assure you and most solemnly say to you, wherever this gospel of salvation is preached in the whole world, what this woman has done will also be told in memory of her, for her act of love and devotion. Yung mga nag-worship po, may worshipers po mga kasama rito. Ano ba yung ginagawa niyong worship sa Panginoon na hindi po naglalas lang ng ilang oras, ang oras kalahati? Pag Sunday, 10:30 to 12, or 10:45 or 11, di po ba? 11 to 12, hindi po. This will last and may impact po ito hindi lang sa inyo. Makita natin dito sa next and next generation. Nakita natin dito, yung ginawa nitong babae nito, so ayon sa pagkakwento po ni Matthew, na si Mary, na nag-worship, ito daw po ay magiging memorable sa mas marami. Hindi nyo napupuna. Lagi natin, ilang beses ko na, 22 years na mo tayo sa Art of Worship, ilang beses ko na itong pinakwento sa atin. Ilang beses ko na rin naaalala sa atin po ito. Hindi ko siya nalilimutan. Hindi siya binanggit ni Matthew, ni Mark, yung pangalan niya, pero si John po binanggit. Siya pala si Mary of Bethany. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, yung worship mo, papagandang. Amen. Mga worshipers, alam niyo po nag-worship kayo to the next and third and fourth generation, yung effect niya sa buhay natin. Kaya nga po, nabanggit ko kanina, hindi ko lang nasama sa aking sharing, yun daw pong sa lugar, kung saan tayo nasa lugar ng Panginoon, kung one day lang yun, I think that's Psalm 37 po, better is one day in the house of the Lord than 1,000 elsewhere. Ang sinasabi po ni King David doon, no? Anong Psalm? Psalm 84? Psalm 84 daw po, kung gusto nyo tingnan. No? Yun daw isang araw mo rito, isang oras mo rito, may effect po yun ng 1,000. No? 84:10, Psalm 84:10. Yung isang araw mo dito, isang oras kalahati mo dito, isang oras mo lang, na ginugugol dito, meron daw effect ng 1,000 times. Kung nasa ibang lugar ka na hindi mo ma-experience. Kaya tayo po, mga worshipers, meron pong Word of God na pakinggan mo, meron pong effect yan sa atin. Sa ating health. Do you believe that, church? Sa ating pong pag-iisip, sa ating pong kinabukasan, sa ating future. Amen? Kaya, napakahalaga po ng salita ng Diyos, ng worship at ng witness natin. Even work sa Panginoon. Can you say amen to that? Meron po ba nabe-bless dito sa pinag-uusapan natin? Huwag ko kayong magdalawang isip. Kaya pala sabi po ng writer ng Hebrews 13, nalimutan ko. Sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together, as a manner of some is, as you see the day approaching. I think Hebrews 10:25, huwag daw natin kaligtaan ang pagtitipon sa bawat isa. Dahil malapit ang bumalik ang Panginoon. Bakit in-encourage ang writer ng Hebrews yun? Kasi po, mahalaga po ang worship, word, worship, witness, and word para sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Napalakpak mo yan, may arthritis na gumagaling in Jesus' name. John chapter 12 verse 7. Amen. Si atin, mayroong healer. You're healed in Jesus' name. Hallelujah. John 12:7. Balik ko tayo kay Castellet yan. So Jesus said, let her alone. Hindi nga sila, huwag mo istorbohin siya. May pagkakasabi ng Panginoon. So that she may keep the rest of it for the day of my burial. Amen. So mga ganda po rito, yung iba pong mga Mary, ginawa nila yung kanilang offering sa Panginoon. Nangyari po, nung namatay na po ang Panginoong Jesus, nalibing na. Tama po ba?
Di ba, meron Mary na nagpunta po sa libingan. At di naman nila nalagay kasi nung pagdating nila ron, huli na. Buhay na po ang Panginoon. Pero sabi sa kanila, ngayon, ano iniiyak-iyak niyo yan? Di ba sabi gano'n? Sabi ng dalawang angel, wala na siya, buhay na siya. Si Mary Magdalene, yung kwento si Mary Magdalene tumakbo. Siya po, hindi siya makapaniwala, totoo ba? Na gano'n, hanggang minute po siya ng Panginoong Jesus. At yung kala niya yung nakikipag-usap sa kanya, yung sepulturero. Alam niyo istorya, di ba? Sabi niya, Mary, ako ito. Sabi mo kay Pedro, at sa lahat ng mga disipulo, buhay na ako. Amen. Ang kanila po, yung kanilang daladalang pabango na yon, at paghanda sa burial ng Panginoong Jesus, I think, late na. Pero si Mary po, mas maganda po itong ginawa ni Mary Bethany. Kaysa sa ginawa nila Mary Salome, Mary, no? Magdalene, and so on and so forth. Mga kapatid, ang maganda po, yung worship ay, mas direct natin sa Panginoon na siya po ang ating buhay na ating Diyos. Sila po mindset nila. May kausap po ba ako? Mindset nila kaya may dala silang pang imbalsamo na mapabango, yung myrrh, yung myrrh, tsaka alabaster, and so on and so forth. Ayun po ay paghanda nila para i-preserve ang Panginoon Jesus, kaya nahudo na tumagal lang na preservation, parang formalin po. Wala silang mindset na mabubuhay po ang Panginoon Jesus. Pero si Mary po, ang kanyang mindset, para sa pagkamatay ng Panginoon Jesus, alam niya mabubuhay na muli. I am the resurrection. Are you with me, church? And sabi sa John chapter 12, verse 8, you always have the poor with you, but you do not always have me. Basahin natin si Mark. No? Nakakasunod po tayo ng Matthew, Mark, John. No? Mark 14:6. But Jesus said, let her alone. Tatlo po, si John, si Matthew, at si Mark, sila yung nagkakaisa na huwag mong istorbohin na nag-worship sa Lord. Amen? Huwag niyo siyang istorbohin, sabi ni Mark. Huwag niyo siyang istorbohin, sabi ni John. Huwag niyo siyang istorbohin, sabi ni Matthew. Di po ba? Pare-pareho sila. Bakit po? No, why Jesus said, let her alone. Why are you bothering her and causing trouble? Sabi nito, she has done a good and beautiful thing to me. Can we say amen to that? Alam niyo po ba yung ginagawa niyong worship kay Lord is a good, beautiful thing para sa Panginoon. Gusto natin yun, di po ba? No, yun ang gawin niyo sa ibang bagay. Simulan niyo yun sa worship natin sa ating Panginoon. For you always have the poor with me, and whenever you wish, you can do something good to them, sabi ni Mark. But you will not always have me. Gusto niyo gawin niyo, magagawa niyo naman niya sa ibang araw. Amen? Meron po ba ang kausap? Pag tayo may gano'n, bakit hindi na naibigay yung mga niya sa ganun? Hindi po, para kay Lord yan. Amen po? Kung may nagsasabi sa akin gano'n, sasabi ko lang, para sa Panginoon ito. Amen? Ginagawa natin ito para sa Panginoon. Hindi basta-basta pong worship para sa Lord. Can you say amen to that? She has done what she could. She has anointed my body beforehand for the burial. I assure you. Hindi po, nabanggit yun ni Matthew. Ni Mark, I assure you and most solemnly say to you, wherever the good news regarding salvation is proclaimed throughout the world, what she has done will be told in memory of her. No, binibigyan siya ng memory, binibigyan po siya ng pagpupugay. Mga worshiper, yung pong worship ninyo ay makakarating po sa mas marami pong hindi nyo lang alam kung saan ang effect nito sa buhay po ng marami. Naalala ko tuloy yung kanta ni Ray Boltz. Yung sa kanta niya po lang, thank you for worshiping the Lord. Thank you for giving to the Lord. No? I have a life. I have a life that was changed. Thank you for giving to the Lord. I'm so glad. I'm so glad you came. Kanta niya po yun eh. Amen. Alam mo yung kwentong yun saan nangyari? Yung po setting ng kanta sa langit. Sa langit, sabi niya, di ba ikaw si Ray Boltz? Ikaw si Brother Abel? Wala, matagal pa ho siya. Pero sa langit. Pag naman natin sa langit, marami lalapit sa inyo. Pastor Ipe! Sino ka? May isang araw lang po, napunta ang bangko, meron mo.
bakit? Ano nangyari? Yung pala, yung kasama ko ni Sister Aubrey, napunta kong bangko, dating bangko nila Sister Aubrey. No, nagulat siya, nandun po ako, may naayos ang sa bangko. Ganun po, sa langit po maraming kakagulatan. Pagdating po, dito ka. Alam mo, makakarating dito. Di po ba? Pero tinanggap ang Panginoong Jesus, makakarating. Pastor Ben, dito ka rin. Di ba ba? Ang maganda po nito, maraming lalapit. No? Ako naniniwala, maraming lalapit kay Kuya Ron. Yeah, Brother Ron, thank you. Sa tinulong mo maliit sa gawain ng Panginoon, malaki yung tulong mo. Sa tinulong mo, nakakarating ako ng langit. Maraming nakarating langit dahil sa inyo. Amen? Hindi nyo tinarayan lang na sales lady sa SM. Bait-bait naman ito. Di po ba? Nakakilala pala sa Panginoon pagdating sa langit. So dito ka, taray-taray mo, wala kang ganon. Pagdating sa langit, buti na lang po. May kausap po ba ako? Kaya itong totoong mga worshipers, totoo ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Pagdating nga sa langit, walang video na ipapakita po yung mapapangit natin ginawa sa burado na po yun, may tinapos ng gawa ang Panginoon. Pagdating sa langit, meron po maraming lalapit sa inyo. So, salamat Ate Connie sa panalangin mo. Amen. Nauna naman ako. Hindi ba si Ate Connie gano'n eh. Talaga nauna, di ba? Ganun ba si sister? Ito ba eh? Pinagtyagaan po niya, totoo, pinagtyagaan niya at Connie share ng gospel. Eh, one time po, napadali ang buhay niya. Diba? Meron si sister, pagdating ng talangin, makita siya, matagal pa Ate Connie, ha? Pero pagdating, Ate Connie! Yun po, sure na sure po yan. Amen. Ako, ba't nakarating ka na pastor? Kaya hindi pa ho. Pero alam ko po yun na mangyayari. Maraming fellowship na mangyayari po. Palakpakan natin ang Panginoon. Balik tayo kay Gospel of John. Amen po. Nag-enjoy po ba tayo sa kwentuhan? Maganda pinag-kwentuhan natin, Gospel. Good news. A large crowd of Jews learned that he was there at Bethany. John chapter 9, chapter 12, verse 9. So natapos na tayo sa worship ni Martha, sa worship ni Mary, at mukhang kita natin yung witness po ni Lazarus. Bakit po maraming mga Hudyo na nandun po sa lugar ng Bethany? Kasi andun do po sa Panginoon, ang Panginoong Jesus. A large crowd of Jews learned that He was there at Bethany, and they came not only because of the Lord Jesus, but also to see Lazarus, whom He had raised from the dead. Marami mo nakasama sa church. Mayroon po bang kausap dito? Marami nakatin ng church. Hindi po dahil gusto nila kagad makilala ang Panginoong Jesus. Marami po doon, ano pong nagbago dito sa buhay ni Annalyn na ito? Halimbawa si Sister Annalyn. Yun po ang reason, kapatid ko nito, bakit siya nalimit na nandun? Naglilingkod sila sa Panginoon. Doon nagsisimula po yun, witness. May nagbago sa buhay niya, dati, ganito, hindi ba sabi Annalyn pa niya? Ganito siya, ganito pa ngayon. Ang ganda yung net sa buhay niya. Parang bumata siya ng 10 taon. Nagpabelo ba siya? Mga ganun po. Ay talagang dahil nagbagong lifestyle natin, marami yung makakilala sa Panginoon at nakakasama sa church. Ito rin po yung mga tao. Hindi mo dahil nakakita nila ang Panginoong Jesus, dahil sa Panginoong Jesus. Pero not only, kasi para kay Lord din po, but also to see Lazarus. Witness, sabihin natin witness. Whom He had raised from the dead. No? So, nabanggit natin ang storya ni Martha. Siya ay naglilingkod, nag-work kay Lord. Kung ikaw'y masipag sa Panginoon, gustong-gusto ni Lord yan. Saludo si Lord at saludo po kami. Palapakan natin, masisipag natin kasama dito. Kung napapagod ka, sabihin mo sa Panginoon, sabihin sa'yo ni Lord, focus ka sa Word. Yung po may Word of God na maraming ginagawa, madali. Kung napapagod ka, balik ka lang sa Word of God, maano po yung mapapawi po yung iyong mga pagod. May kausap po ba ako? Kasi ang dala ng Word of God, rest. Kaya sabi ni Lord, come unto me and I will give you rest. Palakpakan mo natin si Lord. Verse 10. So, the chief priest planned to kill Lazarus also. Ayun na po. So, hindi na lang si Lord, ito na po yung mga asumot sa buhay. Yung chief priest. Pinano na patayin na rin si Lazarus. Verse 11, because on account of him, many of the Jews, sabi natin witness, many of the Jews were going away from the teaching and traditions of the Jewish leaders. And
Ano po nangyari? Meron po translation nangyari. From darkness to light, from goat to sheep, from last Adam to first Adam to last Adam. And believing in Jesus, following Him as Savior and Messiah. So, naging witness po ng buhay ni Lazarus ay malaki pong impact. Yun po hindi nila ma-deny. Kaya doon po silang desisyon na nagawa ng hindi magandang bagay ang magandang pamamaraan ng Panginoong Jesus. Kaya yung last chapters ng chapter 12 pababa po, yun na po yung Passion Season kung saan po ang Panginoong Jesus may papako sa krus, mamamatay, mabubuhay na muli. Pero ang puntos po natin, dahil pwede natin pag-usapan pa po yung next week yung chapter 12 verse 12 pababa. Pero mag-focus po tayo. Ito pong tatlong ito na tao na pinag-usapan natin, si Martha, si Mary, at si Lazarus. Ito ay nire-represent din natin lahat. Dahil tayo nag-work kay Lord, nag-worship kay Lord, at nag-witness kay Lord. Totoo po ba? Hindi. Dapat po nagiging witness tayo sa Panginoon, sa kapitbahay natin. No? Kaya minsan, gusto mo nang, hindi po ba, meron, hindi yun sa paligid nyo. Minsan po, hindi mo na alam, hindi po ba, meron kang hindi magandang nangyayari sa paligid nyo, na gusto mo nang hindi maging witness. Di ba kung term namin dati, barin ko na yung pagiging Kristiyano ko. So na lang mamaya. Di po ba? Di po ba? Sabi kasi ng Biblia, isabdaw natin yung ating road ng righteousness. Amen, mga ganong bagay po. Pero dahil gusto maging witness sa Panginoon at mabuti ang Panginoon sa iyo, bibigyan ka niya ng patience. Amen? Minsan, tinatamad kang mag-work kay Lord. Amen? Natamad kang minsan mag-worship. Amen? Buti na lang, sister ko rin, daw kinigising mo, Sunday kayo, gising ka na. No? Ikaw, pastor, kailangan mo mag-share. Di ba? Ganun po, di po ba? Masaya tayo na gano'n. Sino rito masaya pag Sunday gusto mag-worship kayo? Yung hindi siya palakpakan natin, hindi siya makakarating, kulang ang linggo ko, araw ko. Amen? Totoo po ba yun? Hindi ko makakatugtog. Hindi ako makakatugtog. Kasi, di po, wala kang ganito dito. Yan po, magsasabi na ng mas mga hindi po, gusto ko eh. Amen? Amen po? Yan po yung ato mga naglilingkod dito. Amen? Ganun din po kami ng mga bata. Ayaw namin lumiban ng Sunday. Amen? Ang tagal ko nga akong tinapos yung ROTC ko dati ho, college. Bakit po? Gusto tumatapat ng Sunday eh. Hindi po ba? No, ayaw ko mag-ano, kaya medyo, hindi dahil ayaw ko magpagupit. No? Hindi po ba? Kaya dahil Sunday, kasi gusto ko maglingkod sa Panginoon. Pag naghahanap akong trabaho, walang Sunday. Hindi po ba ganon? Kasi ayaw ko naman ng may Sunday, kasi po para kay Lord. Ako lang po ba? Kayo rin po. Amen. Kaya nung wala kami kami napalipat sa Bacoor, wala kaming Makuan Church, no? At ilang linggo na kami hindi, kasi church namin sa Quezon City, nag-desisyon kami mag-asawa, hindi pwede ito. Baka mawala tayo sa relasyon, paglilingkod sa Panginoon. Desisyon kami, maghanap tayo ng gawa ng Panginoon. And praise the Lord, nakatagpo po kami. Bago itong church na ito na tinawag namin ng Panginoon Jesus, nakapaglingkod po kami ng ilang panahon po. Hindi kami ng opportunity ng Panginoong Jesus na makapaglingkod sa Kanya. Kasi napakaganda po ng naglilingkod sa Panginoon. Amen. At pangalawa, nagpapasalamat ako sa pastor kasi binigyan kami ng opportunity na makapag-serve sa Panginoon. Can you say amen? Amen. Ito bang sabi sa Psalm chapter 2, verse 11 and 12. Yung gusto mag-piano na maglingkod sa Panginoon, pupunta na po doon. Psalm 2, verse 11 and 12. Serve and worship the awe-inspiring God. Awe-inspiring po bang ating Diyos? Ibig sabihin po ng awe is kamangha-mangha, nakaka-inspire na Diyos. Recognize His greatness and bow before Him. Trembling with reverence. Hindi po dahil natatakot. Yung word na fear the Lord, hindi po yung word na you must fear the Lord. Ang totoo pong ibig sabihin ng fear the Lord ay worship and give reverence to God. Tinama po ng Panginoong Jesus yan. Doon sa Matthew chapter 4. Sabi po doon, you must worship, di po ba, your only God. Sabi niya kay Satan, di po ba, you must worship and only God. Pag binalikan niyo po sa Deuteronomy, ibig sabihin doon, you must fear the Lord. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, yung word na fear, hindi po dahil natatakot ka sa Kanya, dahil baka parusahan ka, hindi po, dahil manghang-mangha ka.
sa kabutihan niya at ka-inspire ng mga ginagawa niya. Dahil sa kanyang kadakilaan, ako'y mag-worship sa kanya. Verse 12, sabi dito, fall face down before him and kiss the Son before his anger is rose against you. Si Lord po madaling ma-appease pagdating po sa galit. Amen. Yung mercy daw ni Lord will last to 1,000 generations. Amen. His anger is but for a moment. May kantang ganyan pa eh. But for a moment. Pero ang mercy and grace ng Panginoon will last forever. Remember, sabi natin remember, that His wrath can be quickly kindled. The Passion Translation. But many blessings are waiting for all who turn aside to hide themselves in Him. Sabi natin worship. Alam niyo ba may blessing sa worship? Those who worship the Lord will be blessed. Psalm chapter 8. Babasa na tayo ng mga worship verses. Psalm chapter 8, verse 1 and 2, the Passion Translation. Yahweh, kinakausap po si Yahweh. Yahweh, our sovereign God, your glory streams from the heavens above, filling the earth with the majesty of your name. People everywhere see your splendor. The splendor of the King. Verse 2, you have built a stronghold by the song of children. Mga kabataan, mga bata, alam mo may awit nga, nagkakaroon po ng protection. There's a stronghold in the choruses of the children. Strength rises up with the chorus of infant. Kaya po, di po ba nung palaspas, marami yung pakpak, ang ingay-ingay ng mga follower mo. Sabi Lord Jesus Christ, at pinatigil mo sila. Di po ba? Yan, kahit bato, kakanta. Kasi napakahalaga po ng awit. Kaya mga kabataan, umawit tayo sa Panginoon. Mga bata pa kami ni Ate Connie, aawit kami sa Panginoon. Can you say amen to that, Ate Connie? Amen. Sabi dito, this kind of praise, sabi natin, what kind of praise? A praise like a child, no? That gives strength, that gives protection and strength. Some nag-worship po, may strength. Kaya pag nanghihina ka, worship the Lord. Amen? Sabi dito, this kind of praise has power to shut Satan's mouth. Wow, sabi natin, wow. Yung matabil na sa bibig ni Satanas, ano po ba lumalabas sa bibig ni Satanas? Wala kang kwenta. Tataas-taas ka pa ng kamay. Punta ka na naman sa heart of worship. Diba kahapon, nagalit ka? Ano po yan, di po ba? Yun po ang bibig niya. Pag may naririnig po kayong ganong salita sa tenga natin, sa ulo na, sa utak natin, worship the Lord. Hindi kita, shut up, Satan. Ano sabi ni Paul? Neither give place to the devil. Pag kinakatok ka, at may katok ka kasi, kinakatok ka ni Satan, no? Pag binuksan mong pinto, andun yung mukha niya, at hindi po may sungay yun. Minsan po yun ay namamaayos na sabay sa mo, bang! No? Shut up, Satan. Wala kang time sa akin. Childlike worship will silence the madness of those who oppose you. Amen? Hindi ako tumutuligsa, lalo na yung kaaway ng Satanas, ay masya-shut up siya. Kasi nag-worship tayo kay Lord. Hallelujah. Psalm 33, verse 18 to 22. The Passion din po. The eyes of the Lord are upon even the weakest worshipers who love Him. Hindi po mahina. Andito ko pero marami akong pagkakamali. Worship pa rin po yun kasi nandito ka. Kasi sabi ko, Lord, Ikaw ang kailangan ko. Alam mo po ba, pag sinasabi natin sa Panginoon, Lord, Ikaw ang kailangan ko, worship ko yun. Kasi ang favorite worship word ni Lord ay help. Pag nagsabing, Lord, help! That is worship kasi na-acknowledge mo yung kakayanan niyang gawin sa buhay mo. Even if you are the weakest worshiper na nandito, meron lang nakatingin sa iyo si Lord. No, kahit ang sama ng tingin ng katabi mo kasi iba yung kanta mo. Di po ba? Si Lord nakatingin sa iyo, nangingiti pa. Sasabihin sa katabi mo, wag mo siyang intindihin. Mag-worship ka rin sa Panginoon. Those who wait in hope and expectation for the strong, steady love of God. Yung daw nagdamamahal sa Kanya ay naghihintay sa Kanyang pag-asa at sa Kanyang kayang gawin na sa buhay natin. Verse 19, God will deliver them from death. Can we say amen to that? Even the certain death of famine. Sino nagugutom?
with no one to help. Ibig sabihin po itong miserable life. May kaya daw gumawa ng Panginoon sa buhay po natin. Verse 20, sabi po dito, the Lord alone is our radiant hope, and we trust in Him with all our hearts. His wrap around presence will strengthen us. Mga nag-worship po kay Lord, naakap niya. Yung umaakap po kay Lord, worship po yun, eh, naakap niya rin pag pinalalakas niya. Verse 21, as we trust, we rejoice with an uncontained joy flowing from Yahweh. Let your love and steadfast kindness overshadow us continually. Why? For we trust and wait upon you. Basta pa tayo ng verse. Tayo po din na-encourage yung mga verses natin? Psalm 54, verse 4 to 7. But the Lord God has become my divine helper. He leans into my heart and lays His hand upon me. God will see to it. Wow, can you say amen to that? God will see to it that those who sow evil will reap evil. The Lord, in your great faithfulness, destroy them once and for all. Ang gusto ko makita dito, hindi po yung mga nagkaroon ng kapahamakan. Sa mga sitwasyon mo sa buhay, meron tayong God will see to it. Sabihin natin, God will see to it. Kaya itong gawin natin, Lord, I offer myself freely, and everything I am, I give to you. I will worship and praise your name, O Lord, for it is precious to me. Through you, I'm saved, rescued from every trouble. I've seen with my eyes the defeat of my enemies. I've triumphed over them. Palakpakan po natin ang Panginoon. 6 slides and we're done. Psalm 34 verse 9. Worship in awe and wonder, all you have been made holy. Sabihin mo, holy ako. Hindi holy ako ha. Holy ako. For all who fear Him will feast with plenty. All who worship Him, in other words of fear, worship Him, ay magpipista ka raw sa sobra-sobra. Verse 10, even the strong and the wealthy grow weak and hungry. But those who passionately worship or pursue the Lord will never lack any good thing. Ang ganda po ng verse. Worshipper ka ba ni Lord? You will never lack any good thing. Psalm 40, verse 9 to 11. Tapusin ko na ho. When you people worship, when your people worship, sabi po ni King David, you know, I told them, our Lord always helps. Yun daw nag-worship kay Lord, ang reality nangyayari, ang katotohanan, merong tayong Yahweh na tutulong sa atin. When all your people met, tayo po yan, di po ba? Ang sabi po ni King David, I did not keep silent. I said, our Lord is kind. He is faithful and caring, and He saves us. Amen po. Ito yung ginagawa mo natin sa ating worship. Verse 11. Kaya biglang bumaling ng psalmist sa Panginoon, you, Lord, never fail to have pity on me. Your love and faithfulness always keep me secure. Worship the Lord. And sabi po sa Hebrews 13:15, I will end here. Therefore, etong conclusion natin, let us offer through Jesus a continual sacrifice of worship and praise to God, proclaiming our allegiance to His name. Worship His name and His holiness. Kung may problema po kayo, now's the time to tell the Lord, Lord, I worship you. Even po yung problema, pagsasabi yung problema sa Panginoon na supplication, ang word na supplication is, sabi mo, Lord, I need your supply. Worship po yun. Yung pagde-declare na ma-promises ni Lord, worship po yun. Yung pagpunta po rito, worship sa Lord. Pagbukas mo pa lang ng Bible mo, kaya pinipigilan tayo buksan ng Biblia, worship po kasi yun. Worship Him kasi marami po nangyayari sa mga taong nag-worship kayo. Tayo po tayong you want to experience this grace and favor? Worship the Lord sa buhay po natin. Amen. Let's pray. Father, in Jesus' name, salamat po. Meron po kami pare-parehong pananaw kung sino ka sa aming buhay. Meron din kami pare-parehong pananaw kung sino kami sa iyo, Panginoon. At yung meron din kami tamang mga pananampalataya sa inyo,
na pag-worship namin kasi inyo, kayo o Diyos, ay may magandang nangyayari sa buhay po namin. Kung kayo po may pangangailangan ngayon, hindi ko nang magbinalakas, kausapin niyo po ang Panginoon. Bigyan kayo ng ilang minuto, nasabihin mo ano yung sitwasyon mo. Sabihin mo kung sino ka sa Panginoon at ano yung pinagdaraanan mo. Yes, Lord. Hallelujah.